Assalamualaikum sa mga kababayan ko dyan sa Middle East. Sa kapwa ko OFW dyan, Yumkin Said. Bago natin panoorin po ang sinabi ng Iran na umihingi na sila ng tulong sa China, umihingi na sila ng tulong sa Russia. 'Di ba? So ayun dito po sa at ayun din po sa sa intelligent report ng Amerika na naman. Talagang ang China pala ang nagsusuporta ng ilang mga missile sa pagpapasabog dyan sa mga US airbase sa Middle East. 'Di ba? Kung ganito po ang mangyayari na nagiging tulong-tulungan na ng bawat mga bansa, ang kawawa po, unang-unang kawawa tayo at ang mga inosenteng mga tao na walang alam sa kaguluhan sa kanila. 'Di ba? Ang dami, lalong-lalo pa ang daming namamatay na mga kabataan dahil sa kaguluhan, simple sa pagbubumba, hindi niya maiwasan 'yan. Akala ko matitigil na 'yan yung ganyang kaguluhan sa Middle East. Eh ngayon kung tutulong pa yung yung China at yung Russia, ano na mangyayari sa mundo? 'Di ba? Ito panoorin po natin yung yung press briefing ng Iran na ginawa sa Istanbul. Mainit-init pa 'to. Ang kanyang press briefing na talagang makikipag-ugnayan na siya sa Russia at China. İran'a destek verdiği söyleniyor. It is indicated that China is supporting Iran. Tarafından caydırıcı olmasını nasıl How değerlendiriyorsunuz? do you evaluate its deterrence power vis-a-vis USA and Israel? And can we learn your expectations about your relations with the Russian Federation? Well, there was a problem with the translation, or I think with the device, it doesn't work properly. I understood the last part of your question. Well, I'm going to Moscow this afternoon, and I have a meeting with President Putin tomorrow morning. Russia is a friend of Iran, and we enjoy a strategic partnership, and we always consult with each other and coordinate our positions. Russia has been a part and the participants of JCPOA, so they have been always a party to nuclear negotiations. And even in the past 2-3 months that we were negotiating with the United States, we always briefed our Russian friends about the latest about any progress or lack of progress in our talks. Well, I will have serious consultations with the Russian president tomorrow, and we continue to work with each other. Russia is also a permanent member of the Security Council, and we know that they were trying, together with China, to introduce a resolution to the Security Council for the cessation of hostilities. Obviously, now the situation has been changed, and I will have discussion with them that how it should be proceed. O di ba mga kababayan ko? Makikipagpulong na siya at pupunta na siya sa Russia ngayon. Sabi niya ngayon, makikipagpulong siya sa Russia kay Putin, kay President Putin. At isasalin niya rin yung China. Lalahanin natin mga kababayan ko na ang China at ang Russia ay mga super powerful yan. Kung yon dalawa po ay makikialam na sa gulo dito sa Middle East at susuportahan yung Iran at susuportahan din ng Russia, yan po ay malaking kaguluhan na mangyayari sa mundo. Kasi nga, mga malalaking superpower na yan.
kung hindi po maitigil to at hindi magkaroon ng ceasefire ang labanan, karamihan po ang mamomroblema dito yung mga mahihirap na bansa na umaangkat lang ng mga gasolina o krudo sa Middle East. Ngayon pa lang Ngayon pa lang, ramdam na dito sa Pilipinas, ang kahirapan sa krudo at gasolina. Ano pa kung lumala ang tensyon dyan sa gitnang silangan? Paano kung lumala? Kawawa po yung mga kapwa ko OFW na nagsiservisyo at tumutulong sa pamilya. O ito, bago natin panoorin po dito yung intelligence kasi nga nagpapatunay talaga na yung China ay tumutulong talaga sa Iran sa pagbigay ng mga kagamitan. Kasi ito ang sinasabi ng mga intelligence ng Amerika. Ito po, panoorin po natin ang yung nakuha na ng mga videos po dito. China has unveiled a new variant of the DF-17 hypersonic missile, a hypersonic weapon widely described as a potential carrier killer. State media footage shows the missile equipped with a new hypersonic glide vehicle, designed to maneuver at extreme speeds and evade air defenses. Analysts say the weapon is aimed at threatening United States Navy carrier groups operating in the Western Pacific. The DF-17 has an estimated range of about 900 kilometers and can strike hardened targets or moving warships. Its hypersonic glide vehicle can maneuver unpredictably at speeds above Mach 5, making interception extremely difficult. Military experts say such weapons could play a decisive role in any future conflict across the Taiwan Strait. As China reveals new weapons, the war between the United States and Iran is escalating sharply. Iranian forces have launched waves of drones and missiles targeting US bases and regional facilities after large-scale American and Israeli strikes inside. Alam mo, naniniwala po ako mga kababayan ko, mga kawangis ko, na mayroon talagang lihim na tumutulong yung China sa Iran. Yan po ang katotohanan po. Kasi unang-una, yung Iran, hindi naman ganun kasing yaman, i-compare mo sa Amerika. Kahit sa mga superpowers, wala naman talaga panlaban yung Iran. So kung itutuloy-tuloy po yung laban ng Iran, laban sa Amerika at Israel, ang tanong, saan sila kukuha ng karagdagang gamit para masustain ang kanilang mga panlaban sa gera? Di obviously ang tutulong sa kanila kasi kakampi nila yung Iran at Russia, natural. Ang nagbibigay diyan China, pati Russia may posibilidad, di ba? Ganun lang sila katigas yung Iran na lumaban sa UAC at Israel kasi nga mayroon silang kumukumpas sa kanila pa. Mayroon pong kumukumpas sa kanila sa Iran. The confrontation has rapidly expanded into one of the most dangerous crises in the Middle East. US officials are now monitoring signs that China may be quietly increasing support for Tehran. Intelligence reports suggest Ayan no, kung makikita nyo, US intelligence warns China quietly buckling Iran. So, tignan nyo kaagad ito, napaka-clear kaagad na nag-warning na kaagad pala yung mga US intelligence tungkol sa China sa palihim na suporta na tumutulong sa Iran. Ayan no, napakalinaw po yan no. Sa ibaba, nakalagay kaagad. Beijing could provide financial assistance, military replacement parts, and missile-related components. Analysts say such support could help Iran sustain its expanding drone and missile campaign. Meanwhile,
2 vessels operated by the sanctioned Islamic Republic of Iran shipping lines have departed a Chinese port carrying cargo suspected to include sodium perchlorate, a key ingredient for solid rocket fuel. The ships are heading toward Iran's major naval hubs at Bandar Abbas and Chabahar near the Strait of Hormuz. Experts say the shipment could help Iran rebuild missile stockpiles damaged in recent strikes. Yan po mga kababayan ko. Ayan. Nagsisimula ng tumulong yung China sa Iran, 'di ba? Sana sana maging maganda o mayroong pumagitna sa kanila na wag nang matuloy kasi nga unang-unang maapektuhan hindi yung mga mayayamang bansa. Unang-unang maapektuhan mga kababayan ko tayong mga mahihirap lalo pa sa mga developing country. Lalong-lalo pa dito sa sa ASEAN. Yun po ang pinakauna-unang maapektuhan. So yan muna mga kababayan ko sa mga kapwa ko OFW dyan hindi pa nakasubscribe sa akin. Please subscribe my channel. So ngayon, masalam.